So okay, no, nasa ating linya na ho si Engineer Gilio Michael Demoloy, ang Department Manager ng NIMARIS kaugnay ho dito po sa kanila pong pagtutok pa rin ho dito po sa Bagyo Awal pagdating ho sa water release ho nila at kung ano po yung status na ho ngayon ng Magat Dam. Alamin lamang ho natin yan. Engineer, magandang hapon po sa inyo and welcome ho dito po sa ating palatuntunan. Kumusta ho sir? Ano po yung pong mga developments ho sa ngayon as to water release ng Magat Dam? Nadagdagan pa po ba yung pinapalabas ho ninyong tubig or kumusta ho po yung pong volume ng tubig na pumapasok na ngayon sa dam ho sir? Terbin at sa mga tagapakinig po natin ng Bombo Radio Kawayan. So as of 4 p.m. po ang elevation ng ating Magat Dam ay nasa 182.60. So nakita natin na continuous po yung pagbaba ng ating dam. Ito nga yung ginawa natin mula pa nung November 6. November 6 po nagumpisa na tayong mag-preemptive release para po sa paghahanda. Wala pa yun, malayo pa yung bagyo nun. Nag-preemptive release na tayo last November 6 na ang elevation po natin noon ay nasa 188.70. So nakikita natin that with that preemptive release natin ay bumaba tayo ng mahigit 6 meters dun sa ating current elevation. So ito bilang paghahanda nga dito sa pagpasok ng mga ulan na dulot nitong si Bagyong Yuan. So as of this moment nga, kanina naranasan natin na may mga pag-ulan sa ating watershed. Nakita natin na may halos average na accumulated rainfall na 16 millimeters. Although maliit pa kung ikukumpara natin sa forecasted na rainfall na dulot nitong si Yuan. Although hindi pa kasi dumadaan doon sa ating kalupan, lalong-lalo na sa ating watershed. So sa ngayon po, ang ating dam ay may nakabukas na spilling gate na 3 with 5 meters po na opening. So yun po, at sa kasalukuyan po, wala naman po tayong balak na dagdagan. So we will monitor po yung pagtaya ng mga pag-ulan, mas lalo na mamayang gabi, for us to evaluate kung bukas na umaga kung magdadagdag pa tayo ng opening para at least yung inflow natin as hindi naman masyadong makapekto dun sa ating dam. So nakikita natin na yung current elevation natin at 182.6 ay malayo sa ating spilling level. So that means mas malaki po yung volume na ma-accommodate ng ating dam, which translates na lahat po ng volume na papasok sa ating dam ay hindi natin papakawalan. Opo, sir. So, so far ho, sir, no, pagdating ho dito po sa binabanggit ho ninyo, with this na maliit pa rin ho yung inflow, wala naman ho kayong balak na bawasan, sir, yung opening? So, yun po. Kasi nga, meron na tayong nagbabadyang malaking rainfall intensity na papasok. So, yun po, maintain muna natin yung naka-open ngayon. And yun ang pinag-aaralan natin kung dadagdagan natin or babawasan. Depende po sa pagtaya ng pag-ulan mamayang gabi. Opo, sir. So far ho, sir, sa watershed ho ninyo, binabanggit ho ninyo, no, medyo maliit pa rin ho na volume ng tubig yung bumabagsak sa watershed ng Magat Dam. Pero sa ngayon ho ba, kumusta ho? Tuloy-tuloy pa rin ho ba yung mga pag-ulan or may mga torrential rains ho ba na na-experience ho sa ngayon or mga light rains pa rin ho, sir? Yes po, meron naman tayong na-experience ng mga malakas na pag-ulan. Although hindi siya nagtatagal. So talagang hindi pa yung epekto ng ating mga pag-ulan na dulot ng Yuan. Although hindi natin inaalis na ito yung umpisa or pudyat na andyan na nga si Bagyong Yuan. So yun ang talagang minomonitor natin with the rainfall gauges natin na scattered sa ating watershed. Yun ang oras-oras na binabantayan po natin at para malaman po natin or matansya natin yung magiging inflow sa ating Magat River and ultimately na bumabagsak sa ating Magat Dam. Opo, sir. Sir, anong lugar sa watershed ho ninyo yung tinataya ho ninyong magbabagsak ng malaking volume ng tubig, sir? Ang tinitingnan natin ay dito sa parte ng Nueva Vizcaya, which is malapit na sa may sentro, dun sa may parte ng Santa Fe, sa may Imugan, parte ng halos Pangasinan yun, yung San Nicolas, and part of ng CAR dito sa may Cayapa, sa may
Tinok. Ito yung malakas na nakikita natin na magdudulot ng mga pag-ulan. Lalo na doon ang halos track ng ating bagyong Yuan. Opo. Sir, para ho sa kabatiran ng mga tagapakinig ho natin, yun pong elevation ho ninyo na 182 meters above sea level, gaano po kalaki yung pwede hong i-accommodate pa po na volume ng tubig kung sakali man na ganyan po kalaki or kababa ho sa ngayon yung elevation ng dam po? Ito po yung kuwan natin, natataya natin na kayang i-accommodate yung 150 to 200 mm na rainfall natin para mapuno yung ating dam. Although, hindi naman natin inaalis na siyempre yung kuwan natin na ang iniiwasan lang natin sana dito is yung kung ano yung inflow, ayun din ang ilalabas natin. Nakita naman natin sa mga nakaraan na mga bagyo like nung Pepito noon, ang pumasok na tubig natin is around 8,000 cubic meters per second, pero pinapakawalan lang natin less than 3,000. So, yun ang tinitignan natin para at least hindi magiging parang yung Ulysses noon na kung ano yung inflow na 7,000 plus noon, yun na rin ang inilabas natin. So, yun po ang pinaghahandaan natin para po hindi yung pagbulusok po ng tubig ulan ay hindi natin at least ma-contain natin yung ibang tubig ulan kung mababa po yung level ng ating dam. Opo. Engineer, yun na lamang ho sa ngayon. If ever na may mga nais na lamang ho kayong idagdag, syempre message or paalala sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, sir. Yes po, gusto ko lang iparating lalong-lalo na po kasi sa mga post natin sa social media, may mga nagpo-post kasi na may mga nakabukas ng mahigit 10 na gate natin. Ito po kasi yung Maris Dam natin dito sa baba. Ang protocol kasi natin doon pag may mga bagyo talagang open lahat yon. So ang minomonitor po natin talaga na Magat Dam ay yung nasa upstream. Ang sa kasalukuyan po, 3 lang po yung nakabukas at 5 meters na opening. At gusto ko na rin samantalahin sa mga kababayan natin, andyan yung threat ng bagyong Yuan. So palagi po tayong umantabay sa mga anumang mga impormasyon na napaparating, lalong-lalo na yung mga galing sa aming opisina at sa mga media tulad ng Bombo Radio para po mapaghandaan natin itong bagyong Yuan. Hindi po ito biro at alam natin na napakalakas nito at talagang mapaghandaan sana natin at para malayo tayo sa anumang sakuna. Maraming salamat po. Sige po.